Okay. Okay. Ngayon po ay sa September 23. Magandang araw po sa ating lahat, saan man kayong panig ng mundo nanonood o manonood pa in the future tense. Ah, mga purihin po ang ating nag-iisang Panginoong Jesucristo. At ang ilalive ko po ngayon ay patungkol sa iisang Diyos natin talaga, no? Ah, Ito'y pag-aralan yung mabuti. Pag-aralan yung mabuti ang aking mga sasabihin. Yung aking ipapalabas sa aking slide, ano? Tingnan nyo rin sa Bible ninyo. Baka sabihin ng iba'y dinadaya ko kayo, ano? So, mag-start na tayo. Yeshua, Jesus is Lord, the one Lord of Israel. Deuteronomy 6:4, the God of Israel is one Lord. Hindi sinabi na one God, one Lord. No? So, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. No? So, may nagsasabing plural do'y ginamit yan sa God. May tatlo naman talagang gaganapin ng iisang Diyos. Isang persona na may ginanap na tatlo. Hindi tatlong persona na tatlo consciousness. Nagtatlo pa sa langit, no? So, sabi nga sa Judas 1:25, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, no? So, purihin po ang ating Panginoong Jesucristo sa araw na ito lagi. Araw-araw purihin niyo po siya. Araw-araw pakilala niyo siya sa mga tao. Para naman kayo maligtas. Sinabi na nga dyan sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi na namamagitan yan dahil sumakanya na yan. Sumakanya nawa ang kalwalatian. Sabi sa Isaiah 48:11, di ko bibigay kalwalatian ko sa iba. Mula sa kauna-unahang panahon, yesterday, at ngayon, today, at magpakailanman forever. Siya nawa. Revelation 3:14, si Jesus na si siya nawa. Doon, no? Yan. Sabi nga sa Mateo 18:23, marunong naman kayong bumasa. Basahin nyo na lang. Hindi na ako magsasalita. Tapos na kayo. Next. Next slide. Pag-aralan nyo mabuti Sabi riyan, kaya't ang kaharian ng langit ay ano? Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig makipag-usap sa kanyang mga alipin, and the word become flesh. So, yun na yun walang kasama yun, no? Sabi na, isang hari
Ito naman mga tatlong haring nagsidalaw na Trinity. Pasok sa kanal lahat yan eh. No? Sabi nga ni Alice Hurtan yung kadebate namin nun eh. Ka-sharing, no? Pasok sa kanal. Ano? Kaya kayo mga kapatid, magsipagbago na kayo. No? Ganun pala kaharian ng langit. Merong isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. Ano? Next. Oh, ayan yung pangalan ng Diyos. Y, H, B, H. Yod, He, Wow, He. Ngayon, pagka pinagdikit-dikit niya yan head, ito yung arms, ito yung body, at yun yung feet. Oh, parang tao mukhang haring dadalaw, ano? Ngayon, sa lahat ng nandito, wag nang INRI. Ito yung INRI ginagamit nyo no? Hanapin nyo yung Hebrew name ni Jesus sa cross. Ayan. Kukuhanin yung mga first letter. Yung mga first letter nun simula sa kaliwa, ang basa ng Hebrew, pakanan. Ayan. So, yung Yeshua, Y. Ayun yun, Y, H, B, H. Kitang-kita, linaw niyan. Kung malabo mata nyo, pasensya kayo. Nabuo yung tetragrammaton, no? So, ngayon, sa alpabeto nila, yan, yung Yod, He, Wow, Bab, He. Ang basa yata dyan sa Bab na yan, wow Wow, wow, wow. Hindi naman tayo sa basa aayon siyempre, sa nakasulat. No? Kaya Yeshua Hanasri Bimelek Yehudim yan. Kaya Hebrew alphabet nila, Yod, He, Bab, He. Ayun, wala pang mga letters. Yung Yod, ito na yung Yod Ang tawag dyan hand or arm. Tapos yung Bab, yung parang Y na yan, tawag dyan nail, pako. Ito yung tao, behold the nail in my hand. So, pangalan pa lang ng Diyos sa OT, may pako na. No? So, yan. Kaya meaning yan, behold a nail in my hand. That is a Patripassianism belief church named Jesus Christ. Revelation 13:8, sabi doon, yung korderong pinatay mula pa ng lalangin ng sanlibutan. So, ito yung Yeshua Hanasi Bimelek Yehudim. Yan. So, Amen. Yan. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Yeshua Hesus Kristo. Ngayon, sabi dito sa Isaiah 63:16, sinabi ko dyan, mula sa walang pasimula, manunubos na ang pangalan ng Diyos sa original na pagkasulat. Bakit? Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon,
O yan na yun. Panginoon means one Lord. Ay aming Ama. Yan na yung God. No? Ano bang sinabi sa Deuteronomy 6:4? The God of Israel is one Lord. So, one God, one Lord. Aming manunubos, Redeemer, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. So, the name of the God, nung wala pang pasimula, wala pa siyang nalalalang, Redeemer. Hindi yung Ama. Hindi rin yung Panginoon. Yan kasing Panginoon at Ama, hindi naman yan hindi naman yan pangalan, title yan. Itong manunubos, hindi pa rin yan yung pangalan. May lalabas na pangalan in the future na ang meaning ay Redeemer. Yun ang ibig sabihin niya. Merong marireveal na pangalan sa inyo sa huling panahon ng pangalan ay manunubos. Siguro naman, kilala nyo naman na yung the Savior na yun. Lumabas naman ngayon yung Yeshua, Jesus. Ngayon, kung mula sa walang pasimula, sabi ko dyan, yung mga nagkakalat ng chismis dyan, nung nakapulot ng talata ay ginawang Ama na daw ang pangalan ng Diyos. Pwede sana yan kung ganito pagkakasulat. Kaso hindi ganito pagkasulat eh. Di ba? Tingnan nyo. Hindi kami kilala ni Israel. Ikaw, o Panginoon. Ganun dapat, di ba? Ay aming manunubos, aming Ama. Hinuli sana to. Hinuli sana yung Ama na yan. Na mula sa walang pasimula, siya mong pangalan. Pero hindi. Itong manunubos ang inihuli. Pinunta dun sa dulo. Kaya tama itong nandyan sa taas. Yan ang original. Tandaan nyo yan. Maraming nandadaya ng pangalan ng Diyos Ama daw. That is wrong. Kung yung Ama nahuli, pwede. Kaso hindi. Yung manunubos ang darating na pangalan ng Diyos nang walang pasimula. Naliwanag ba? Amen ba? Nakukuha sana yung sequence. We are looking for the sequence. Capital S, E, sequence. Ayan. Sequence. Ayan. Sequence. Ayan. Yung sequence nito, mali. Ganyan mandaya ang mga kampo ng dilim para manatili kayo sa dilim. Kaya ingat-ingat na kayo dyan na yung pangalan ng Diyos nyo ay Ama lang. Nasa John 8:44 yan. Diablo ang inyong ama. Any question? Siyempre wala. Nagla-live lang ako eh. Wala pa bang nag-commenting na nga? Kasi naka-open yung ano ko eh. Open yung PowerPoint eh. Okay. So tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Ang sabi sa Sakarya 14:9, at ang Panginoon magiging hari sa buong lupa, the King of the world.
the King of Kings. Sa araw na yon, magiging ang Panginoon ay one Lord. Kaya nga isa eh. One Lord eh. Oh, kaya walang one God tapos two Lords, no? Walang two gods, two Lords. Ang kanyang pangalan ay isa. Isang Jesus, isang Yesu. Yan yun nasa 1 Corinthians 8:6. Di ba tayo may isang amang God? Nilagay ba yung pangalan? Hindi. At isang Panginoon, Hesus Kristo. Linaw, di ba? Huwag niyong bubulagin na yung sarili niyo eh. Maintindihan niyo, humingi kayo ng tulong sa Panginoong Hesus Kristo. Sa ating Panginoon nga, nabigyan kayo ng Espiritu Santo niya. Hindi third person yan o ibang nila lang yung Holy Spirit na. Pag yung Espiritu Santo, hindi si Kristo, eh magkikikisay na lang kayo dyan na sa demonyo yung nakukuha nyo. Dahil si Satanas ay sumasamba, nanginginig pa eh. Santiago 2:19 yun eh. Diba? Yan ang hula yan. Hula ni Sakarya yan. Ngayon, sino ang naging King of Kings ngayon? And the Lord of Lords ng Revelation 17:14. Only Yeshua, Jesus. 1 Timothy 6:16. Siya'y mahayag na Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, na siya lamang di matitigang nananahan sa liwanag na walang kamatayan. Binulag kasi si Pablo, kaya patutuo ni Pablo yun, na walang kamatayan ng Diyos na yun, dahil patay na yun. Alam niya, eh bakit tinatawag pa siya buhay? Ibig sabihin, walang kamatayan. Hindi sinabing hindi mamamatay. Nakaprapit sa oath yun, mamamatay. Kaya sinabi nung walang kamatayan, eh, binubuhay yung sarili sa John 2:19-22. At Mateo 27:40 na pinanlait sa kanya. So, maliwanag yan mga kapatid. Idilat nyo ang inyong mga mata na binubulag ni Satanas. Sa Acts 22:14, and he said, si Ananias, 2 Timothy 1:3, aking pinaglilingkuran Diyos ng aking kanununuan, sabi ni Pablo, ng budhing malinis. Itong Acts 22:14, nagpapatotoo si Pablo sa Jerusalem patungkol kay Kristo. And he said, the God of our fathers, sabi ni Ananias, has chosen you, Saul, and thou shouldest know his will, and see that the Holy One, and shouldest hear the voice of his mouth. Narinig daw ni Saulo yung tinig na yun, nung Holy One. Sino yung sinasabi ni Ananias na yan? Na binalik niya yung mata, kanyang paningin. Mamaya na yung Tagalog eh, English muna tayo. Ayan yung Tagalog. Sinabi ni Ananias, yung Diyos ng ating mga magulang ay tinalaga ka upang mapagkilala mo ang kaniyang kalooban, hindi kanilang kalooban. Kaya magalit na kayo dyan sa mga Trinitarian na yan na puro kapalpakan ng pinagkakalat. Mga maling aral eh. Ginawa nilang tatlong consciousness. Gagalitan ko yan. Sablay ang aral sa Diyos eh. Makakita mo ang mga banals. May S ba dyan? Wala naman oh. Banals. Holy one lang yan. Walang holy three. Gumising nga kayo. Mga Trinitarian. Yung mga Trinity. Marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang hindi kanilang bibig. Ano narinig ni Saulo na yan? Saulo, Saulo, ba't mo kinuusig? Kaya mga nagpapalusot dyan, wala kayong ilulusot sa Bible. Sabihin yung ama pa ni Pablo yan, tumawag na yan, eh, pinagtatanggol niya yan si Jesus. At si Ananias yung nagsasalita dyan, mamaya habaan natin yan.
Binigay ko yung si Daniel, sa Daniel 2:23, sabi ni Daniel, pinasasalamatan kita at pinupuri kita, o ikaw na Diyos ng aming mga magulang. Sinabi ni Daniel yan eh. May panaginip si Nabucodonosor na ayaw ikwento. Tapos siya ang nakapagkwento. Saka nakakita ng panaginip ayaw ipakwento ng hari. Huhulaan mo. Kung ano yung napanaginipan niya. Paano malulurok yun? Paano matatayaan yun sa nagwaiting? So, hindi gano'n. Huwag kayo nagsusugal, ha? So, ngayon, lahat ng wala kay Amang Yeswa Jesus ay na kay Satanas. Naku po, bakit? Ito sinabi niya kay Haring Agripa sa 26 ng Acts. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Nakapikit pala kay lahat Mabulag pala kay lahat Upang sila'y mangagbalik sa ilaw. Let there be light. The Verbo. Ang pinatotohanang ilaw ng John 1:4-10. Mula sa kadilim at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Ekis, butata, iyak si Satanas. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaganing banal sa pamagitan ng pananampalataya sa amin, sabi ng Trinity. Sa akin. Sino yan? Total naman, si Jesus lang yan Kinukwento kasi dyan ni Pablo, yun nangyari sa kanya doon nung inuusig niya yung daan ng katotohanan. Review niyo Acts chapter 9, Acts chapter 22, Acts chapter 26. Makikita niyo yan. Kinuwento ni Lucas sa Acts 9. Si Pablo na nagkukwento sa 22 sa mga taga Jerusalem sa wikang Hebrew. Sa Acts 26, kay Haring Agripa naman yan. Na pinagtatanggol niya lang ang kanyang Panginoong Jesus. Yung aming Panginoong Jesus. At sinabi nga sa Mateo 10, sa 1:20 na sinusugo kayong mga tupa sa gitna ng lobo, magpakatalino kayo tulad ng kalapati at ng ahas. Maging mahinahon kalapati, matalinong parang ahas. At sinabi doon na huwag kayong matakot kung inuusig na kayo sa hari, sa sinagoga, at kayo hinahagupit na. Dahil Espiritu na ng inyong Ama magsasalita sa inyo. Sino yun? Natural, si Jesus yun. Siya nga inuusig, siya pa magsasalita naman. Bulag naman talaga yung mga nangangaral ngayon. Hindi naman lahat. Ngayon pa rin natatawag ang Panginoong Jesus. Kaya ang karamihan sa sektang 40,000, 43,000, walang Amang Jesus na ipinangaral mga yan. May narinig ba kayo? Wala. Puro Son of God. Nakabasa lang ng Son of God, anak na daw. Nakabasa lang ng Son of David, anak na daw ni David. Nakabasa ng anak ng tao, anak na daw ng tao. Sa John 3:13, yung anak ng tao, tagalangit na. Yung anak ni David, Mateo 22:41-45. Panginoon ni David. Paano nangyaring anak ako ni David, siya na tumatawag sa aking Panginoon? O yung anak ng Diyos, yan ang Kristo. Ang Panginoon, ang anak ng Diyos na buhay. Ibig sabihin, nagkatawang tao lang. Yung Diyos sa OT. No?
Oh, tingnan mo sabi ni, sinabi ni Agripa kay Pablo, sabi kasi diyan, sabi diyan ni, alam ko naniniwala ka Haring Agripa sa kautusan at mga sinulat ni Moises eh. Sabi gano'n. Review niyo yan. Yung shortcut na lang natin eh. Kasi pupunta lang tayo sa mga highlights ng topic. Yung pinapatutuon ni Pablo yung nangyari sa kanya, dati siyang Hudyo eh. Alam, sabagay, Hudyo pa rin naman siya, kaya lang hindi nila kilala yung Diyos nila na kanilang sinasamba pa, hindi pa nila alam. Basta alam lang nila, tetragrammaton, oh, samba. Sabi gano'n ni Hari Agripa. Sa kakaunting paghihikayat mo, ibig mo akong maging Kristiyano? Weh, ilang minuto ka pa lang nagsasalita. Parang gano'n eh. Sa kakaunting paghihikayat mo, ibig mo akong maging Kristiyano? Grabe ka naman, Pablo. Sabi ni Pablo. Hello, binawa ng Diyos na, si Kristo na Diyos na yan. Hello, binawa ni Kristo na sa kakaunti o sa marami, hindi lamang ikaw. Kundi pati lang lahat naman nagsisipakinig sa akin ngayon. Di pa ako maging katulad ko naman. Tangi lamang sa mga tanikalang ito. Ibig sabihin, walang tanikala. Dahil tinatanikalaan si Pablo dyan eh. Siyempre may tanikalain sa pa, sa kamay, no? Nasa korte nga eh. Ng hari eh. Nandun si Gobernador Pesto na nauulol ka. Sabi niya. So may nauulol ka na, Pablo. Sabi niya. Hindi po ako nauulol. Pesto. Kagalang-galang na Pesto, di ako nauulol, sabi niya. Sasalita ako ng kainauna sa inyo. Oh, isipin nyo, korte, sino pinagtatanggol ni Pablo? Si Kristo, si Yeshua, si Jesus. Hinuusig nga eh. Hinuusig si Kristo kay Pablo. Lahat ng tao. Ano sabi ni Kristo? Huwag kayong matakot. Sabi sa Mateo 20, Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa inyo. Maliwanag namang ama ng mga apostol si Jesus, ano? Sino pa nga magsasalita? Dahil sinabi naman yun sa dyan, sa topic natin sa Holy Spirit, na ang Espiritu Santo hindi magsasalita ng ganang kanyang sarili. Ang marinig lang kay Jesus ang kanyang sinasabi. Di ba? Luluwalatiin niya ako dahil sa akin magmumula sasabihin niya sa inyo. John 16 yun eh. John 16, 7 hanggang 14. Di ba? Yung si Jesus, noong tao, papagalingan, papalas ng demonyo, may sinasabi siyang ama natin. Bumubuhay ng patay, kapangyarihan ng ama natin. Yung ama niya, sabi. Pero nung mga apostol na, bumubuhay siya ng patay, sama nila, siyempre. Sino? Sa pangalan ni Jesus lahat. Pagaling ng lumpo, palayas ng demonyo, bumuhay ng patay si Pedro, pinuhay si Dorcas. Ano yung pangalan tinataas? Kay Jesus. Kaya nga sabi sa Acts 4:18 eh, tigil-tigilan nyo na, pangalan ng Jesus na yan ha. Yun yung hinanting ni Pablo tuloy. Dahil may pinakikilalang ibang Diyos. Bawal na bawal magpakilala ng ibang Diyos sa Israel. Pinapatay. Yan ang sinabi ni Moises eh. May magpakilala ibang Diyos, hindi patayin, batuhin. Yun ang nangyari kay Esteban. Tuntua si Saulo noon, sa Acts chapter 7. Tuntua pa siya eh. Buti nga sa'yo, sabi niya kay Esteban. Napatay ka rin dahil sa pagkakalat mo ng Jesus na yan. Sabi, humingi siya ng sulat eh. Nandiyan nga, patutuon niya, humingi. Naging nagpapatuto sa kanya mga haring hiningan niya, mga saserdoting hiningan niya sulat. Kinukwento dyan sa Acts 22, 26. Acts 26 yan.
Mal, mali ako ng lagay dito. 26 ito. Oo. Pesto na yan eh. Tama ko na lang. So, ngayon, inusig ni Pablo ang tamang daan. Ayan, tama ito, 24. Aking pinag-usig ang daang ito. I am the way. Sino yan? Nagsabing I am the way, the truth, and the life. Inusig niya rin daang to hanggang sa mamatay. Talagang inuubos niya eh. Pinatalian, pinapaso sa bilanggo ang mga lalaki at hindi mga babae eh. Nadala siya, binulag siya sa Acts 9. Kinuwento niya lahat yun eh. Inuusig niya na si Jesus, binulag siya. Tapos pinapunta si Ananias, so Diyos ng ating mga magulang, tinawag ka. Sabi niya. Kaya sa Acts 16:17, merong babaeng sinasaniban, ito, sumusunod kay La Pablo. Nagsisisigaw na sinasabi, mga alipin ng kataas-taasang Diyos, sila Pablo. Mga taong ito na nagsisipangaral sa inyo ng daan ng kaligtasan. Sino ba umalipin kay Pablo? Bumilanggo sa buong buhay niya. Yung kataas-taasang Diyos. Panginoong Jesucristo. Si Yeshua Hanasri Wimili kayo din. Nagsipangaral sa inyo ng daan ng kaligtasan. Kababasa lang natin, di ba? Yan, no? Aking pinag-usig ang daang ito. Ito yung habaan natin yung Acts 22:15. Binabati ko nga pala yung mga kapatid ko dyan, yung mga patripasyan. Sa lahat. Sila Brother Rene, Brother Sak, sila Brother Linton, Sister Ren, Brother Mark, sila Brother Roel, Brother Inat, Brother Angelito, at marami pang iba na kumikilala sa ating Amang Jesus, sa ating Amang Yesu. Ito yung sabi ko sa inyo, baan natin, yung Acts 22:12-14. Acts 22:12-14, no? 12-14 yan eh. So, may mali na naman dito. Basta Acts 22 yan. 12-14. Okay? At isang Ananias, lalaking masipag sa kabanalan ayon sa kautusan na may mabuting katunayan ng lahat ng nagsisitahan doon, lumapit sa akin at natatayo sa tabi ko, yung nagsabi sa akin, kapatid na Saulo, tanggapin mo yung paningin, at ng oras din tumingin ako sa kanya. Nasa Acts chapter 9 yan. Sinugo pa ng anghel yan, si Ananias. At sinabi ni Ananias, ang Diyos ng ating mga magulay tinalaga ka upang mapagkilala mo ang kanyang kalooban, makita mo ang banal, marinig mo ang isang tinig na mula sa kanya, sa kanyang bibig, at magiging saksi ka nila. Ay, mali pala, talagang Trinity na, palpak yan eh. Magiging saksi ka niya. Trinity kasi, isang Diyos yun na isang persona na may tatlong ginanap. Hindi yung tatlong sabay-sabay na raw na nag-exist nun. That is a plan. Yung verbo let there be light, prophets yun na magkakataon tao ko. Nasa 2 Corinthians 4:6, for God who commanded the light to shine out of darkness. For God who commanded the light to shine out of darkness had shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Yung sinasabi sa 2 Corinthians 4:6.
Yung sa Acts 9 na yan, si Ananias, ngunit sabi rito sa Acts 9:12, Acts 9:10. Ngayon nga may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias. 3 araw kasi si Saulo na hindi nakainom sa Acts 9 eh. Acts 9:9. Ngayon may isang alagad sa Damasco. Basahin natin Acts 9:10 oh. Pababa. Oh, ano sabi rito? Acts 9:10. Ngayon may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias. Sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias. Oh, sa pangitain, sinabi niya ng Panginoon, sino yun? Hindi si Jesus na nga yun. Sinabi, narito ako, Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Panginoon nga, one Lord ng Israel eh. Magtingdig ka't pumaroon sa lansang tinatawag na matuwid at ipagtanong mo sa bahay ni Judas. Yung sa nagngangalang Saulo, lalaking taga-Tarso sapagkat nato siya'y nananalangin. At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok at ipinapatong kanyang kamay sa kanya upang tanggapin niya kanyang paningin. Oh. Bukan nyo? So habang nagpipray si Saulo, nai-imagine niya, nakikita niya yan. Oh, habang nagpipray siya, nakita niya sa lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok, pinapatong ang kanyang kamay sa kanya. Oh, wala pa, hindi pa nakikita. Sa Acts 9:12. Oh, sa 13, ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko maraming tungkol sa tao ito eh. Kung gaano karaming kasamaan ang ginagawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. Oh, sino yun? Si Jesus yun. Di ba? Oh, at tigil-tigilan niyo yung aral niyo na sa puro sablay, no? Puro pasok sa kanal yan eh. Oh. Balitaan ko, maraming tungkol sa tao ito eh. Kung gaano karaming kasamang ginagawa sa iyong mga banal sa Jerusalem. Napakasama ang tao yan. Ipapupuntahin niyo ako doon. Baka ako patayin nun. Parang ganun, di ah. Oh. At dito sa kapahintulan ng mga pangulong saserdote, nag-apusin ang lahat ng mga nagsisitaw sa iyong pangalan. Oh. Di ba? Tapos sinabi sa kanya ni Jesus, Jesus na yung Panginoon na yan. Tawarin kayo mga aral nyo. Tapos sinabi sa kanya ng Panginoon, sa iyong pangalan, si Jesus na nga yun eh. Acts 9:15. Tapos sinabi sa kanya ni Jesus, kumarong ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga harit ng mga anak ni Israel. Sapagkat sa kanya aking pakikilala kung gaano maraming mga dagay dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Kita nyo na. Yung mga galunggong talaga yung mga aral niyong napakarami niyong Diyos eh. Pagagalitan ko kayo. 17. At umalis si Ananias at pumasok sa bahay. Pinatong kanya mga kamay sa kanya at sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatuwid bagay si Jesus na sa nagpakita sa daan na yung pinanggalingan, nagsugo sa akin upang tanggapin mo yung paningin, mapuspos ka na Espiritu Santo. O, andyan na si Jesus eh. Sinabi na yan eh. Tapos dadayain pa ni Simaya. Dadayain pa ng end times na si Simaya, si Eric Dignos. Malulusutin niya pa, no? Yung Diyos na ating mga gulang na yun, daw ama ni Jesus. Tawarin. Acts 9:17 yan. At umalis si Ananias, pumasok sa bahay, pinatungan niyang kamay, sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatuyod bagay si Jesus, na siya nagpakita sa daan na yung pinanggalingan, nagsugo sa akin, upang tanggapin mo yung paningin. Oh, ayan si Ananias, oh. Lumapit sa akin, natatay sa tabi ko, kapatid na Saulo, tanggapin mo yung paningin. Oh. At sinabi ni Ananias, ang Diyos ng ating mga magulang, si Jesus na yan. Andito, Acts 9:17. Oh, tinalaga ka. Tawarin kayo mga aral niyo puro kalokohan. Puro kayo mga nakay satanas. Hindi niyo nakilala yung ating amang Jesus na pinaglit Santo Gentiles. Napakaraming kamangmangang ikinalat sa mundong ito tungkol sa Diyos natin. Kaya magsilayas kayo dyan. Manumbalik kayong lahat sa Panginoong Jesucristo. Oh.
So, huwag kayong padaya. Mag-aral kayo. Inipilit pa nila ang Diyos daw na ating mga magulang yung ama. Ay, basahin nyo sa Acts 9:17. Umalis si Ananias, pumasok sa bahay. O, yan na. At lumapit sa akin, natatay sa tabi ko. Nagsabi sa akin, kapatid na Saulo. O, ano sabi rito? Kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatwid bagay si Jesus na iyon nagpakita sa daan. Na yung pinanggalingan nagsugo sa akin upang tanggapin mo yung paningin mo, puspos ka ng Espiritu Santo. Di ba? Tanggapin mo yung paningin. Diyos na ating mga magulang, si Jesus na. Basahin yan sa Acts. Ito yung Diyos na ating mga magulang Pakibasa sa Acts. Acts 9. Basahin nyo pati Acts 9:17. Nakita na ni Pablo yun sa habang nagpe-pray siya may lalaking darating pinapupunta sa lansang matuwid sa 12 nakita na niya itong mangyayari na yan ito makikita niya na to sa Acts 9:12. Ay nako, thank you Lord, purihan ng Panginoong, glory to our God, hallelujah. Manumbalik kayo lahat, nakay Satanas nga araw kayo ayun tawag ka ang 30 naman hinahanap ni Agor yung banal isa lang naman ang banal talaga sa OT. Kataas-taasang Diyos talagang si Jesus na yan sinusundan siya sa Luke 2:11 sapagkat pinanganak sa inyo ngayon sa bayan David ang isang tagapagligtas, isa lang na siya ang Kristo, the Lord, ang Panginoon ng Israel yan. So ang Kristo is equal to Panginoon. Kaya pag may nabasa na kayong Kristo, yan na yung one Lord of Israel. Tandaan nyo yan. Maniwala kayo sa anghel, hindi sa tao. Maniwala kayo sa sinabi ng anghel. May malalim na meaning ang Kristo at yan na yung Panginoon. Tandaan po nyo yan mga kapatid. Pag ninabasa kayong Kristo, yan na yung one Lord of Israel. Kaya nga isang tagapagligtas. Kaya nung binasa natin kanina sa Isaiah, kanyang pangalan Redeemer. Doon sa unahan, kung nanood kayo. Sinabi yun sa Isaiah 63. Nandun naman yung kanina sa Amistad hindi ko naman sinaulo yun pero tingnan natin. Isaiah 63. Isaiah 63:16. Isaiah 63:16. Kay aming Panginoon, aming Ama, aming manunubos, na mula sa walang pasimulay siya mong pangalan. Kristo Jesus, Yesu. Pinahiran nga yan. Meaning yan, Kristo. Mga scholar. Sinulat ba nila yung sinabi ng anghel? Hindi. Ano ka maniniwala?
Sa scholar din, maniwala kayo naman. Kaya lang, mas higit yung paniwalaan ng anghel. No? Karamihan sa mga scholar, wala mga Holy Spirit eh. Kaya nagkalito-lito eh. No? Holy Spirit lang ng Panginoon Jesus magtuturo dyan eh. Sa totoo lang. Kaya pinili niya yung mga mangmang at karaniwan tao para yun marunong. Pagsisisihan niyo pa, ba't kayo nag-aral eh? Tingnan nyo. Bakit kayo nag-aral ng theology pa kung ano-ano. Basta nakilala kayo ng Panginoon. Sabi niya, at least mag-aral kayo sa akin eh. Kung saan kayo nag-aral. Sinabi na nga dyan, isang tagapagligtas, Kristo ang Panginoon. So, ang meaning ng Kristo Panginoon, tandaan nyo yan. Anghel na nagsasalita dyan. Anghel na. Ha? Oh. Kung yan na yung one Lord ni David, yan na yung Diyos sa OT. Kaya sakto lahat. Panginoon, pangalan niya isa, Jesus, Yeshua. Pangalan niya Yeshua, Jesus. Sa Yeshua, sa Hebrew, English, Jesus. Nakuha nyo. Hindi tama sa Karya 49, pangalan niya isa. Tama yung 63:16 na mula sa yung aming manubos na mula sa walang pasimula siya mong pangalan. Sabi sa Luke 1:68, purihin ang Panginoon, the Lord, the God of Israel. Pagkat kanyang dinalaw, tinubos ang kanyang bayan. Nasa Acts 2 naman yun, Acts 2, 1-7 yun. Uusigin ng lahat ng bansa yung mga hinirang. Yung pinahiran, sabi. Lagutin natin tali nila. Pag-iwalay natin, gawin natin mag-ama. Yung tinatali sa atin, lagutin. Nasa Acts chapter 4 yun, 41-45. At nasa Revelation 17:40 na pagtulong-tulungan si Jesus, pero di kayo mananalo dahil siya yung King of Kings and the Lord of Lords. Hindi kayo mananalo. To Jesus there is victory, kaya pagbago na kayo. Huwag nyo na hintayin na ibigay ng Diyos yung puot niya sa inyo. Numbalik kayong lahat sa Panginoong Jesus. Sa Panginoong Yeshua. Sa Luke 1:35, sumagot ang anghel. Sinabi sa kanya, bababa sa yung Espiritu Santo. Yung Espiritu ni Kristo. Lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, si Kristo. Kaya naman ang banal na bagay, the Holy One Israel. Diba? May panganganak, ay tatawaging anak ng Diyos. Tatawagin lang yan. Hindi lahat ng tatawagin palusot eh. Tatawaging makapangyarihan Diyos, ay hindi daw. Aralin niyo yung context. Hindi po pwede pilosopo ni ka Albert Hinkel. Yung bata na yung matututo rin yung pag natawag ni Kristo eh. Napanaginipan ko yun eh. Nagpatri. Sabi niya, hindi daw eh. Bahala naman si Jesus sa kanya. Una, napanaginipan niya raw kami na ito, nakabuntot sa kanya eh. Okay, so shout out dyan kay kapatid na Albert Hinkel ng DevCon. Kami kaibigan sa DevCon eh, naglululupasay na lang lahat. Nagiiyak na lang nasa debater convention eh. Sila Jumong, sila Eric Dignos, mga Trinitarian doon. Wala. Pag nandun ako eh, kanya-kanyang takbo na lang. Kanya-kanyang labas, naglalabasan lahat eh. Paano dala natin yung katotohanan? Eh, kanila puro kasinungalingan. Di ba? Ubro pa sila sa Panginoong Jesucristo eh. I am the way, I am the truth, I am the life. No one goes to the Father except by me. Takbuhan lahat kay Kristo sa John 14:6. Sabi naman ng tatay sa John 6:45, hop. Wala makakarating kay Jesus, malibang daling ko sa kanya. Ang sabi ng Diyos sa John 6:65, hop, ako lang magdadala kay Jesus, sabi na naman ng Ama. Sabi rin sa John 17:2, hop,
Maliban daling ko kay Jesus, nasa kanya yung buhay na walang hanggan, sabi nga nun, sa John 17 to. Ay, naku Lord. Salamat na lamang kami pinili mo. Sana piliin mo rin sila na makakilala ka. Sakit na yung loob ng Diyos sa inyo. Puro kayo literal eh. Imagine niyo naman yung mga nangyari nung araw. Mga apostol. John 3:13, anak ng tao yan si Jesus eh. Sabi nga nun. Pagdating sa John 3:13, walang umakyat sa langit, kundi nanggaling sa langit, sa makatid bagay anak ng tao na nasa langit. Ay, ba't hindi anak ng Diyos ang sinulat dyan? Kung anak nga siya ng Diyos, di ba? Sinabi na nga dyan, walang umakyat sa langit eh. Hindi nanggaling sa langit, hindi isa lang. Oh. Makatid bagay anak ng tao, ha? Yung nasa Daniel. Isa rin yung nakaupo doon sa Revelation 5. Pinakita niya lang paano siya pinatay na kordero na root ni David sa Revelation 5:5-6. Aralin nyo kasi yun. Hindi dalawang Diyos. Ang mandaraya lang nagkaalat na yan. Sa Mateo 16:16, sumagot si Simon Pedro. Sinabi, ikaw ang Panginoon, di ba? Kristo na eh. Ang anak ng Diyos. So, wala na yan. Ibig sabihin, ang anak ng Diyos, nagkataon tao lang. Nakuha nyo. O, gawin natin Kristo ang Panginoon. Yun naman nakasulat sa Luke 2:11, di ba? Meaning, sinabi ba dyan? Sumagot si Simon Pedro, sinabi, ikaw ang pinahiran. Ganon? Hindi ah. Sumagot si Simon Pedro, sinabi, ikaw ang Kristo ang Panginoon, ang anak ng Diyos na buhay. Kung tinanggap mo na yung one Lord ng Israel, matatanggap mo ba na anak yan ng Diyos? Sige nga. Ganun ang logic doon. One Lord na Israel, tapos naging anak ng Diyos, hindi nakita mo na sa isip mo na yung Diyos na yun, nagkataon tao lang. Yung sinasabi natin dyan. Ano sabi sa Mateo 16:20? Na magkagay pinagbilin niya kila Pedro, pinagbilin niya sa mga alagad na huwag niyong sasabihin kanino man ha, na siya, na ako, ang Kristo ang Panginoon ha. Yun na yun. Bakit? Maagang mapapatay ha. Sinabi niya, ako na ang Ama. Di ba? Kaya Lord, ako'y nananalangin sa iyo na umulat mo ang kanilang mata at pangbalikin mo silang lahat sa iyo. Kay Kristo walang hukay. Tandaan niya. Pag bulag ang taga-akay, sama-sama kayo sa hukay. Kaya pumunta kayo lahat kay Jesus. Walang hukay sa kanya. Hindi yung pinagmamalaki nyo, mga sekta nyo. Araw-araw pag malaki nyo, pagkakilalan sa Panginoon Kristo. Kaya nagkaroon ng pagkakabahabahagi. Ako kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Manalo, ako kay Resuriano, ako kay Ellen G. White, kay Russell, Galunggong. Nilaban na pa ako sa krus. Sabi gano'n. Bakit nahati ba si Kristo? Hindi mo lang puro kagalunggungan yung pinag-aaral nyo eh. Kaya nagkaganyan-ganyan ang mundo eh. Kaya sabi nga ni Kristo, kailahi o lupong. Mangmang na kayo. Galatia 3. Sinabi na nga dyan sasabihin ako na yung God nyo ha. God na Israel yung Panginoon na yan eh. Tawarin pa sana kayo ng Panginoon. Magbago na kayo. Pagagalitan ko kayo eh. Kaya dyan ko na lang tapusin yung aking live. No? Patungkol lang naman sa ating Panginoong Jesucristo yung topic ko. So, maraming salamat po sa lahat. Nagsubaybay at nagtiyaga na manood. Naway hipuin kayo ng Panginoon Jesucristo. Hingin po yung Espiritu Santo niya na mangaral sa inyo.
po si Ventilador ng Patri Passionism Belief. Church name Jesus Christ. Church name Yeshua Nasri Bimile kayo din. Pini-end ko na po yung live ko. Manumbalik kayo sa Panginoon natin. Sa One Lord of Israel. Jesus Christ. Yeshua Hanasri Bimile kayo din.